May isang tao na nakatira sa isang liblib na baryo. Tawagin na lang natin siyang Kuya Pilo. Si Kuya Pilo ay may kakaibang hilig. Mahilig siyang magsulat ng mga kwento tungkol sa mga halimaw. Kakaiba, hindi ba? Sa isang lugar na napapalibutan ng mga kababalaghan, may isang tao na gustong-gustong magsulat tungkol sa mga halimaw. Siyempre tutol na tutol ang mga matatanda sa baryo sa ginagawa ni Kuya Pilo. Sabi nila, wag daw niyang tawagin ang mga halimaw. Wag niyang isulat ang mga ito sa kanyang mga kwento. Pero hindi nakikinig si Kuya Pilo. Sabi niya, wala naman daw mali sa kanyang ginagawa. Para sa kanya kwento lang naman yon. Kaya tuloy, wala nang nakikipag-usap kay Kuya Pilo sa kanilang baryo. Madalas siyang makitang naglalakad sa labas ng baryo. Hindi siya sumasama sa mga pagtitipon. Lagi siyang may bakanteng upuan sa mga okasyon. Sabi ng iba, malas daw si Kuya Pilo. Kapag nakasama mo raw siya, ay may mangyayaring hindi maganda. May mga bulong-bulungan pa nga na isinumpa si Kuya Pilo. Yung isang manggangalakal sa baryo ang nagsimula ng tsismis na yon. Sabi niya, nakikita raw niya na may kasamang batang babae si Kuya Pilo. Sabi ng mangangalakal, isa raw itong dayo na guro na nakilala ni Kuya Pilo sa bayan. Pero ang nakakapagtaka, tuwing umaga raw niya nakikita ang batang babae, samantalang tuwing hapon na siya nakikita. Sa madaling salita, isang hindi pangkaraniwang nilalang ang batang babae. Hindi na lang nagsalita si Kuya Pilo. Pero isang araw, lumapit siya sa akin at nagkwento. Ang sabi niya, tama raw yung mangangalakal. May nakilala nga siyang batang babae. Nagpakilala raw itong guro at nakikipagkaibigan sa kanya. Tinanggap naman daw niya ang pakikipagkaibigan nito. Kasi matagal na raw siyang walang kausap. Ang pangalan daw ng babae ay Gigi. Lagi raw silang nagkikita ni Gigi sa may ilog. Doon sila nagkukwentuhan. Natuwa raw si Kuya Pilo kasi si Gigi ang unang nagkwento sa kanya. Sabi raw ni Gigi, may nakikita siyang multo sa kanilang paaralan. Natuwa si Kuya Pilo kasi sa wakas ay may bago siyang kwento na hindi nanggaling sa kanyang imahinasyon. Pero hindi niya sinabi kay Gigi na isusulat niya ang kwento nito. Nag-enjoy daw si Kuya Pilo sa pakikipagkaibigan kay Gigi. Marami raw itong alam na kwento tungkol sa mga multo at kung ano-anong kababalaghan. Pero hindi raw niya kinukwento kay Gigi ang tungkol sa kanilang baryo. Hindi raw niya sinasabi na nakatira siya sa isang baryo na napapalibutan ng mga kababalaghan. Habang tumatagal, napapansin daw ni Kuya Pilo na may mga kakaibang nangyayari sa kanyang paligid. Yung mga upuan daw sa bahay niya, nagbabago ng hugis kapag hindi niya tinitingnan. Parang may mga mata na nakatingin sa kanya kahit wala namang tao. Nakakakilabot talaga. Yung mga nakasabit na damit, gumagalaw kahit walang hangin. Yung mga kwento raw na isinusulat niya nagiging mas madilim, naglalaman ng mga nakakatakot na imahe, parang nagkakaroon ng sariling buhay. Isang gabi nagising si Kuya Pilo. Nakita niya si Gigi na nakatayo sa kwarto niya. Tumawa raw si Gigi, yung tawa na parang nanunuya, at sinabi na nakuha na niya si Kuya Pilo. Parang nanlamig yung buong katawan niya sa takot. Noon lang daw napagtanto ni Kuya Pilo na isang halimaw si Gigi. Parang bumagsak ang mundo niya, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Nagkukwento raw ito sa kanya ng mga nakakatakot na bagay para makuha ang kanyang kaluluwa. Doon daw naisip ni Kuya Pilo na tama ang mga tao sa kanilang baryo. Ang pagsusulat niya ng mga kwento tungkol sa mga halimaw ang dahilan kung bakit siya isinumpa ng isang halimaw. Sa huli, nanatili si Kuya Pilo sa kanilang baryo. Patuloy pa rin siya sa pagsusulat ng mga kwento. Pero alam ko na natatakot siya na baka bumalik si Gigi o kaya ay iba pang mga multo at halimaw na kanyang isinulat. Parang lagi siyang nagmamasid, parang may hinahanap na hindi niya makita.
mahirap na raw magtiwala ulit. Sa ngayon, masasabing mas kaaya-aya na ang baryo namin. Pero para sa akin, mas gusto ko yung dati, mas tahimik at payapa. Ngayon kasi, parang may mas madilim na alindog ang baryo. May nag-abot sa akin ng journal nang minsang mag-vlog ako sa isang lumang building. Sabi niya, para daw ito sa mga tulad ko na mahilig sa mga misteryo. Urban explorer ako at isa sa mga ginagawa ko ay ang i-document ang mga haunted na lugar na pinupuntahan ko. Ayon dun sa lalaki na nag-abot ng journal, may alam daw siyang haunted na lugar na pwedeng-pwede kong idokumento. May address na nakalagay doon sa journal, pati na rin ang mga background tungkol sa lugar na iyon. Doon ko nalaman na yung mansyon pala na iyon ay inabandona dahil sa mga misteryosong pagkawala ng mga tao. Sabi roon sa journal, yung mga taong nawawala ay naririnig pa raw na tumatawa sa loob ng mansyon. Kaya naman, yung mga tao na nagmamay-ari ng mansyon ay umalis na lang at iniwan ang bahay na iyon. Nakakakilabot yung kwento ng mansyon, kaya naman nagpasya ako na bisitahin yon at idokumento. Baka sakaling ma-record ko yung tawa ng mga nawawalang tao. Nung makarating ako sa mansyon, ay agad akong pumasok sa loob. Pagbukas ko pa lang ng pinto, parang may malamig na hangin na sumalubong sa akin. Yung tipong parang may bumubulong sa tenga mo. Ramdam ko agad yung kalungkutan na bumabalot sa buong bahay na yon. Parang naroon pa rin yung mga alaala ng nakaraan. May grand piano sa gilid ng living room at yung mga portrait sa dingding ay nakatingin silang lahat sa akin. Pinagmasdan ko yung mga portrait. Malalaki yung pamilya na nakatira roon sa mansyon. May mga larawang mag-asawa, mga anak at mga apo. Sa kusina ay naroon pa rin yung mga lumang kagamitan. Halatang mayayaman yung mga dating nakatira roon dahil sa mga magagarang disenyo ng mga kagamitan nila. Sa isang maliit na lamesa ay may mga nakapatong na lumang larawan. Larawan ng mga nakatira roon sa mansyon, masaya silang lahat sa mga larawan. Hindi mo aakalaing may nakatago palang misteryo sa likod ng mga ngiti nila. Pumasok ako sa isang kwarto na may mga laruan na nagkahalat sa sahig. Kwarto ng isang bata, pero parang may kakaiba sa kwarto na to. Yung mobile sa ibabaw ng kama, kahit walang hangin, umiikot pa rin. Sa itaas na palapag ay may narinig akong mga boses. Huwag kang aakyat, huwag kang aakyat. Paulit-ulit na sinasabi ng mga boses na yon na huwag akong umakyat, pero hindi ko sila pinansin. Nagtataka ako kung sino yung mga nagsasalita na iyon. Wala naman akong nakitang tao sa buong mansyon, kaya nagpatuloy ako sa pag-akyat. Sa dulo ng hagdan ay may maliit na pinto. Tingin ko ay papunta yon sa attic. Binuksan ko yung pinto at doon ko nakita yung isang batang lalaki na nakatalikod. Nakatayo siya sa gitna ng attic at nang makita ko siya ay agad siyang nagsalita. Maglaro tayo ng taguan. Nagtago yung batang lalaki sa likod ng isang kahon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong umalis na lang. Pero hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Nakatingin lang ako doon sa batang lalaki na nakatalikod. Habang nag-iisip ako ng gagawin, ay may narinig akong boses na nagsabi sa akin na magtago raw ako. Doon ko lang napansin na may mga nagtatago pala sa mga sulok ng attic. Mga kaluluwa marahil ng mga taong nawawala sa mansyon na iyon. Nagtago ako sa likod ng isang aparador. Naramdaman ko na may kasama ako sa likod ng aparador pero hindi ko na lang siya pinansin. Narinig ko yung mga hakbang ng batang lalaki, papalapit sa akin. Nanginginig na ako sa takot. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag nakita niya ako. Narinig ko na malapit na siya sa likod ng aparador. Napapikit na lang ako at nagdasal. Pero bigla kong narinig na bumukas yung pinto sa attic. Pagdilat ko ay wala na ako sa likod ng aparador. Nakatayo na ako sa gitna ng attic at nakita ko na naglalakad papalabas yung batang lalaki. Nagtago siya sa isang sulok
at narinig ko yung boses niya na nagsabi na ako naman ang maghahanap sa kanya. Doon ko napagtanto na hindi ito ordinaryong laro. Yung batang lalaki, hindi siya basta multo. Isa siyang masamang espiritu. Siya yung nag-aanyaya sa lahat na maglaro ng taguan sa atik. Pero hindi ito isang laro. Isa itong anyo ng masamang espiritu na nagkukubli sa mansyon na ito. Naglakad ako papalabas ng atik, pero bago ako makalabas ay narinig ko na naman yung mga hakbang ng batang lalaki. Papalapit na naman siya sa akin. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang lamesa. Pagdilat ko ay nasa gitna na naman ako ng atik. Nagtago na naman yung batang lalaki at ako na naman ang maghahanap sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumakbo ako papalabas ng atik at isinara yung pinto. Pero hindi ko yun na-lock dahil wala namang susi. Narinig ko na naman yung mga hakbang ng batang lalaki kaya binuksan ko ulit yung pinto at pumasok sa loob. Paulit-ulit lang yung nangyayari. Nagtago ako sa likod ng isang lumang bahay-bahayan. Doon ko nakita na may nakatago palang susi sa ilalim ng bahay-bahayan. Kinuha ko yon at tumakbo palabas ng atik. Nilock ko yung pinto at doon ko narinig yung mga sigaw ng batang lalaki. Paulit-ulit niyang sinisigaw na palabasin ko raw siya. Pero hindi ko siya pinansin. Nawala na yung mga boses na nagbabala sa akin na huwag umakyat. Nawala na rin yung mga multo na nagtatago sa sulok ng atik. Naging tahimik na ang buong mansyon. Bumaba ako at lumabas ng bahay. Nakita ko yung journal na iniwan ko sa may pintuan. Kinuha ko yon at nakita ko na may nakasulat sa huling pahina. Salamat sa paglaya sa amin. Nakita ko yung lumang music box na nakapatong sa lamesa. Kinuha ko yon at nilagay sa bag ko. Alam ko na yon ang nawawalang piraso ng palaisipan. Yung lalaki na nagbigay sa akin ng journal ay nagpakilala sa akin. Siya raw ang huling miyembro ng pamilya na nakatira sa mansyon. Siya raw ang nakagising sa masamang espiritu na natutulog sa atik. Siya raw ang nakapagtago sa loob ng bahay-bahayan kung saan ko nahanap yung susi na nagkulong sa masamang espiritu. Ayon sa kanya, niligtas ko raw siya sa sumpa ng mansyon. Dahil sa paglock ko sa pinto, napigilan ko ang masamang espiritu na magpatuloy sa kanyang laro ng taguan. Naging pagtubos niya sa kanyang kasalanan ay nakasalalay sa tagumpay ko. Alam ko na ang ibig niyang sabihin ay ang paglalagay ko ng music box sa isang puno sa sementeryo. Isa yun sa misyon ko bilang urban explorer. Tiyakin na mapayapa ang mga kaluluwa sa isang haunted na lugar. Bago ako umalis ay narinig ko pa rin yung tawa ng batang multo sa atik. Yung tawang yon parang bumabalik-balik sa isip ko, parang echo na hindi mawala. Isang tahimik na alaala ng nakaraan. Ako po si Chito. May ikukwento lang sana ako sa inyo. Nung 10 years old ako, may nangyaring kakaiba sa amin. Sa dulo ng nayon namin, may isang napakalawak na kagubatan. Madilim doon, kahit sa umaga. May mga alamat na kumakahlat tungkol sa kagubatan na yon. May sinasabi na may mga halimaw daw doon na kumakain ng tao. Kaya naman, walang naglalakas loob na pumasok doon. Sa kabila ng mga alamat, may mga taong nagtangkang pumasok sa kagubatan na yon, pero wala ni isa sa kanila ang nakalabas. Isa sa mga taong yon ay ang tatay ko. Hindi ko na ikukuwento kung bakit siya pumasok doon. Basta ang alam ko lang ay hindi siya bumalik. Nagdalamhati kami ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yon ni tatay. Alam naman niya na may mga nawawalang tao sa kagubatan na yon. Pero sa halip na matakot, ay mas pinili kong maging matapang. Ako na lang kasi ang lalaki sa pamilya namin. Kaya kailangan kong alagaan sila mama at ang dalawa kong kapatid na babae. May tindahan kami sa baba ng bahay namin. Magkatabi lang yung tindahan at yung hagdan paakyat sa bahay. Ako yung nagbabantay sa tindahan. Hanggang alas 8 ng gabi,
bukas yung tindahan. Minsan, umaabot pa ng 9:00 kapag may mga bumibili pa. Noong isang gabi, may narinig akong kumakanta. Pamilyar sa akin yung kanta. Kaya lang hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Nakikinig ako ng mabuti nung maalala ko kung saan ko narinig yung kanta, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung tipong hindi ka makagalaw sa sobrang takot. Yung kanta ay galing sa isang lumang music box na pagmamay-ari ni tatay. Sabi ni tatay, may kapangyarihan daw yung music box na yon. Kapag pinatugtog mo raw yon, ay nagtatabuyan ang mga halimaw na malapit sa iyo. Nung mawala si tatay, ay nawala rin yung music box. Sa mga sumunod na araw, ay nakaramdam ako na may nagmamasid sa amin mula sa kagubatan. Pagbaba ko ng hagdan sa umaga, ay makikita ko yung anino na parang nakatayo lang sa dulo ng kagubatan. Parang may nagmamasid sa akin. Parang may mga matang nakatitig na hindi mo makita. Hindi ko sinasabi kina mama. Baka kasi matakot sila, pero sa loob-loob ko, gustong-gusto ko nang sabihin. Hirap na rin ako sa takot. Nung bata pa ako, may isang matandang lalaki na nagsabi sa akin na may halimaw daw na nakatira sa kagubatan na yon. Isang malaking halimaw na may kakayahan na mag-disguise bilang tao. Sabi ng matanda, yung halimaw daw na yon ang dahilan kung bakit nawawala ang mga taong pumapasok sa kagubatan. Pinapatay daw ng halimaw ang mga tao at kinakain. Kapag naaalala ko yung sinabi ng matanda, ay kinikilabutan ako. Lalo na kapag nakikita ko yung anino na yon. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa tindahan, ay nakita ko yung anino na yon. Papalapit siya sa bahay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nanginginig yung mga tuhod ko. Hindi ako makasigaw. Unti-unti siyang lumalapit. Yung mga hakbang niya parang may bigat na nagdadala ng lamig sa paligid. Nakikita ko na yung hugis ng katawan niya. Malaki siya at parang may mga kamay na umaabot sa akin. Napapikit ako. Tapos ay bigla na lang akong tumakbo paakyat sa hagdan. Iniwan ko yung tindahan. Hindi ko na naisarado yung mga bintana. Hindi ko na rin naisara yung pinto. Pagpasok ko sa bahay, ay narinig ko yung music box na tumutunog. Galing yun sa kwarto nila mama. Nakalak yung pinto ng kwarto nila mama. Kaya kumatok ako. Si mama ang nagbukas ng pinto. Nakaupo siya sa kama at hawak niya yung music box ni tatay. Sabi niya, ako raw ba ang nagdala ng music box? Kasi narinig daw nila yon na tumutunog, kaya nagising sila. Halata sa boses ni mama yung kaba, parang may inaasahan siyang hindi maganda. Hindi ako sumagot kay mama. Pero sa isip ko, kung hindi si mama ang nagdala ng music box ay sino? Parang may bumabalik na alaala na hindi ko maintindihan, na para bang may gustong ipaalala sa amin si tatay. Ako po si Lani at gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo yung karanasan ko sa isang salamin na hindi ko makakalimutan. Dahil sa salamin na iyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ko. Hindi ko alam kung masasabi ko bang pagbabago para sa ikabubuti ko o pagbabago na nagdulot ng takot sa akin. Noong 2015, namatay ang mama ko. Ako ay nasa Maynila na noon at nagtatrabaho. Ang mama ko ay nasa probinsya namin sa Samar. Naghiwalay kasi sila ni Papa. Hindi ko nababanggitin yung dahilan, pero ang alam ko ay matagal na panahon na hindi nagkita sina mama at papa. Ako rin matagal ko nang hindi nakikita si papa, kaya noong mamatay si mama ay nakauwi ako sa amin at nakasama si papa. Si papa ay may binigay sa aking salamin, napakalumana ng salamin na iyon. Sabi ni papa ay minana pa raw niya iyon sa kanyang mga magulang. Binigay raw niya sa akin dahil ako na lang ang nag-iisang pamilya niya. May warning din si Papa na hindi raw ordinaryo yung salamin. Hindi ko na naitanong kung ano ang ibig niyang sabihin.
Pero nung una hindi ko pinansin yung warning ni Papa. Sa unang gabi na ginamit ko yung salamin, may napansin na ako na kakaiba. May mga anino na lumalabas sa salamin. Akala ko ay guni-guni ko lang, pero habang tumatagal ay nagiging malinaw yung mga anino. Para silang mga tao na naglalakad sa kung saan man. Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi pagod lang ako kaya may nakikita akong kakaiba. Pero nagpatuloy pa rin yung mga anino. Halos gabi-gabi ay nakikita ko sila. May mga pagkakataon pa na parang nakatingin sila sa akin. Hindi ko na kinaya kaya kinausap ko si Papa. Sabi ko sa kanya na may mga anino sa salamin na nakikita ko. Baka raw pwedeng itago na lang namin yon kasi natatakot ako. Pero si Papa, imbis na pagbigyan ako ay pinilit pa akong harapin yung salamin. Hindi raw totoo yung mga anino na nakikita ko. Guni-guni ko lang daw yon. Hindi naniniwala si Papa sa mga multo at espiritu. Sabi niya, mga kwento lang daw yon para takutin ang mga bata. Sabi niya ay dapat daw ay hindi rin ako maniwala sa mga ganoon. Ang ginawa ni Papa ay kinandado niya yung salamin sa kwarto ko. Hindi raw yun lalabas doon hanggang hindi ko natatalo yung takot ko. Isang gabi, umalis si Papa. Sabi niya ay may pupuntahan lang siya. Ako naman ay naghintay sa kanya. Pero hindi na nakauwi si Papa. Nagising ako sa isang malakas na tunog. Pagtingin ko sa pinto ay may nakalagay na kandado. Kinandado ako ni Papa sa kwarto. Tinawag ko siya pero wala akong narinig na sagot. Ako lang mag-isa ang nasa bahay. Nilingon ko yung salamin. Doon ko nakita na may mga anino na naman na lumalabas. Niyakap ko yung sarili ko at pumikit. Sinabi ko sa sarili ko na hindi totoo yung mga nakikita ko. Pero pagdilat ko ay mas dumami pa yung mga anino. Lumalapit sila sa akin. Tinawag nila yung pangalan ko. Nakangiti sila pero hindi magagandang ngiti. Nakakatakot yung mga ngiti nila. Nilapitan ko yung salamin. Sinabi ko sa kanila na tigilan na nila ako. Pero lalo lang silang dumami. Para bang wala akong kawala. Yung takot ko, parang sumisikip na yung dibdib ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palayo pero hinahabol nila ako. Nakikita ko sila sa lahat ng sulok ng kwarto. Nakikita ko sila sa kisame, sa sahig, sa dingding. Nakikita ko sila kahit sa mga mata ko. Sabi ko, ay tigilan nila ako. Hindi ko alam kung paano, pero nasa harap na naman ako ng salamin. Sinuntok ko yon paulit-ulit hanggang sa mabasag. Pagkatapos ay wala na akong naaalala. Nagising na lang ako sa ospital. Puno ng benda yung mga kamay ko. Sabi ng doktor ay nagkaroon daw ako ng episode ng schizophrenia. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin noon. Basta ang sabi nila ay may mga narinig daw akong boses at nakita ng mga bagay na hindi naman totoo. Nawala si Papa. Parang bigla na lang siyang nawala. Hindi na namin siya nakita. Yung bahay namin ay hindi ko na rin nabisita. Parang hindi talaga siya nag-exist. Sabi ng mga pulis ay wala na raw yung bahay. Pagpunta nila doon ay bakanteng lote na lang ang nadatnan nila. Parang multo na naglaho si Papa at yung bahay namin. Ngayon ay may mga pilat ako sa kamay. Paalala sa akin ng salamin na iyon. Meron din akong piraso ng salamin na nakuha ng mga pulis sa kwarto ko. Sabi nila ay nakaukit daw sa salamin na iyon ang pangalan ko. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Nagtataka pa rin ako kung may mga espiritu ba talaga sa salamin na iyon o guni-guni ko lang ang lahat. Kung guni-guni ko lang, bakit ganoon kalupit si Papa para ikandado ako sa kwarto at harapin ang sarili kong isipan? Kung may mga espiritu naman talaga sa salamin na iyon, bakit ganoon kalupit si Papa para ipaharap sa akin ang mga ito? Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa mga anino at sa sarili kong isipan. Parang laging may tanong sa isip ko kung ano ba talaga ang totoo.
May ibabahagi akong kwento na nangyari sa amin noong 2000. Hindi ko alam kung matatakot kayo o matatawa sa kwento ko, pero bahala na kayo. Ang kwento ay tungkol sa lolo ko na isang guro. Medyo may edad na siya noon, pero hindi pa rin siya nagre-retire. Sabi niya, ayaw pa raw niyang tumigil sa pagtuturo dahil wala siyang ibang gagawin, kundi ang maghintay na lang ng kamatayan. Kaya kahit na may edad na siya, ay nagtuturo pa rin siya. Maliban sa pagtuturo, ay may isa pang pinagkakaabalahan si lolo. Gustong-gusto niya talagang buhayin yung karnabal na ginaganap sa bayan namin tuwing summer. Para sa kanya, yun yung nagbibigay kulay sa buhay niya. Kaya lang, noong 2000 ay hindi na ginanap yung karnabal. Sabi ng mayor ay wala na raw kasing gustong mag-sponsor. Sa madaling salita, ay wala ng budget para sa karnabal. Malungkot na malungkot si lolo noon kasi yung karnabal na lang ang inaabangan niyang kasayahan sa bayan namin. Nag-isip ng paraan si lolo para kahit papaano ay mabuhay muli yung karnabal. Pero dahil sa kakulangan niya sa kaalaman sa mga bagay-bagay ay nagkamali siya ng paraan. May nakilala raw siyang matanda na nagbigay sa kanya ng libro. Ayon sa matanda ay makakatulong daw yung libro para makausap ng lolo ko ang mga nilalang na nagtatago sa ibang mundo. Nasa libro raw ang mga ritual na dapat gawin para magpakita ang mga nilalang na iyon. At dahil sa sinasabi ko nga na walang muwang si lolo sa mga bagay-bagay, ay naniwala siya sa matanda. Sa lahat ng nilalang na gustong ipatawag ni lolo, ay yung may kakayahang buhayin ng karnabal sa bayan namin ang pinili niya. Nakapili raw si lolo ng isang ritual na gagawin niya sa basketball court sa bayan namin. Noon daw ay isang sagradong lugar ang basketball court na iyon. Kaya naisip ni lolo na baka mas magiging matagumpay ang ritual doon. Maraming ritual ang ginagawa doon ng mga katutubo bago pa man dumating ang mga Kastila. Kaya raw naisip ni lolo na doon gawin ang ritual. Gabi nang gawin ni lolo yung ritual. Naglagay raw siya ng mga kandila sa paligid ng court. Naglagay din siya ng asin at kung ano-ano pang mga bagay na nakasaad sa libro. Sinindihan niya yung mga kandila at nagdasal. Habang nagdarasal ay naramdaman niya na may malamig na hangin na umiikot sa buong court. Alam daw ni lolo na may nilalang na naglalakad mula sa ibang mundo at papalapit sa kanya. Pinikit daw niya uli yung mga mata niya at nagdasal ng mas malakas. Hanggang sa may narinig siyang boses na tumatawag sa pangalan niya. Pagdilat daw ni lolo ay nakita niya yung nilalang na tumatawag sa kanya. May katawan daw ito ng tao, pero yung ulo ay ulo ng isang kabayo na parang laging nakangisi. Sa halip na mga braso ay mga pakpak ng paniki ang nakadugtong sa balikat nito na parang laging handang lumipad. Tapos yung mga paa niya ay paa ng manok. Sa halip na matakot ay nagdasal uli si lolo, pero yung nilalang ay lumapit sa kanya at hinawakan siya sa ulo. Bigla raw nagbago yung paligid at nakita niya na may karnabal na nagaganap sa court. May mga rides, may mga nagtitinda ng pagkain at may mga tao na nag-i-enjoy sa mga palaro. Sabi raw ng nilalang ay kaya niyang buhayin ang karnabal sa bayan namin. Kailangan lang daw ay payagan ni lolo na makapasok siya sa mundo natin. Nung mga oras na yon ay natutokso na raw si lolo na tanggapin yung alok ng nilalang. Pero sa loob-loob niya, alam niyang mali ito kaya sobrang hirap para sa kanya na magdesisyon. Kaya nagdasal uli si lolo at sinaway yung nilalang. Nagalit daw yung nilalang at sinubukang lumapit kay lolo. Pero hindi ito makalapit dahil sa mga kandila at asin na nakapalibot sa kanya. Nagpatuloy sa pagdarasal si lolo. Pero bigla niyang naalala na may nakalimutan pala siya. Hindi pala niya nalagyan ng asin yung dalawang tenga niya. Dahil sa pagkakamali na yon ay nakapasok sa isipan niya yung nilalang at naipakita sa kanya yung karnabal na kayang gawin ng nilalang. Natuwa raw si lolo sa nakita niya at nakalimutan na nagdarasal siya. Pagmulat daw niya ay wala na yung nilalang at hindi na rin umiikot yung malamig na hangin.
Pag-alis ni Lolo sa court ay may mga tao na naglalagay ng mga rides at kung ano-ano pa. Nagtanong daw si Lolo kung ano yung ginagawa ng mga tao. Ang sabi ng mga ito ay may magaganap daw na karnabal kinabukasan. Hindi na raw nagsalita si Lolo at umuwi na lang. Alam niya na nagtagumpay yung nilalang at nakapasok sa mundo natin. Kinabukasan nga ay nagkaroon ng karnabal sa basketball court. Ang nakakagulat lang ay walang entrance fee at kahit anong rides ang sakyan mo ay libre. Pati yung mga pagkain at palaro ay libre rin. Ang daming tao na pumunta sa karnabal, halos lahat ng tao sa bayan namin ay nandoon. Ang sabi ni Lolo ay may napansin siyang kakaiba sa mga tao. Para raw silang mga batang nakakita ng isang napakagandang laruan. Pero may kakaibang ningning sa mga mata nila na parang hindi na sila yung dating sila. Halos hindi na raw umalis sa karnabal yung mga tao. Kahit na umaga na ay nandun pa rin yung mga tao at nag-i-enjoy. Yung iba ay natutulog na lang sa gilid ng court. Nung mga sumunod na araw ay nagsibalikan na yung mga tao sa karnabal. Yung iba ay galing pa sa mga karatig bayan. Si Lolo naman ay nagkulong na lang sa bahay niya dahil natatakot siya sa nagawa niya. Sobrang bigat ng konsensya niya kaya kahit gusto niyang lumabas, hindi niya magawa. Sabi niya ay may nakikita raw siyang kakaibang ningning sa mga mata ng mga tao na para bang may ibang nilalang na ang nagmamay-ari ng mga katawan nila. Nung mga sumunod na taon ay nagkaroon uli ng karnabal sa bayan namin. Pero hindi na ito yung typical na karnabal na may entrance fee at may bayad ang mga rides. At may... Lahat ay libre pero ang nakakakilabot ay yung mga tao na nag-i-enjoy sa karnabal. Dahil lahat sila ay may kakaibang ningning sa mga mata. Parang may ibang nilalang na ang nagmamay-ari ng mga katawan nila. Sabi ni Lolo ay yung nilalang na tinawag niya ang nagmamay-ari sa mga katawan ng mga tao. Parang may ibang nilalang na ang nagmamando sa kanila at yun ang pinaka-nakakatakot. Dahil sa pagkakamali niya ay nakapasok ito sa mundo natin at nagawa pa nitong makuha ang mga kaluluwa ng mga tao. Hanggang sa mamatay si Lolo ay hindi na siya lumabas ng bahay. Natatakot siya na baka makuha rin ng nilalang ang kaluluwa niya. Namiss ko si Lolo. Sabi ng mga bulong-bulungan ay naglalakad pa rin sa bayan namin yung nilalang na may ulo ng kabayo. Parang laging may malamig na simoy ng hangin tuwing gabi na para bang may nagmamasid.